Unang-una, usap sa Common Creative Department sa paggawa ng mga ganitong bagay. Ako si Elijah Contigo, mula Caloocan, 23 years old, full-time artist, and founder ng Gold. Elementary pa lang, bro. Ganun. Medyo nakita ko yung sarili ko ng until high school o college. Then full-time ako ngayon, unemployed, college dropout. Full-time artist ako, bro. So parang sinubal ko na talaga lahat doon sa idea na yun, sa simpleng idea na yun, sa pagiging artist. Madami siyang factor, maraming bagay, and yung kayang gawin ng label na yun. So doon ako nag-enjoy, like yung creative freedom. Masarap maging artist pero di ko siya ma-recommend sa lahat, man, and risky siya. Pero yung upside, like yung reward and yung fulfillment, okay siya. So, ayun yung magiging artist mo. Yung Gold, man, hindi namin siya nakikita as brand, clothing branding. Parang more on movement and platform si Gold. Ngayon nga, parang nakikita ko na dumating sa point na nagkakaroon na siya ng sariling entity, bro. Nahihiwalay na siya sa akin. So, may sarili na siyang persona. So, ganun namin siya na-build up for the past 5 years something. Yung clothing things, isa lang siya dun sa platform. Like, isa lang siya dun sa medium na tinagusan ng idea. Kasi, si Gold is affiliated siya halos sa lahat ng subculture, man. Like, skate, music, art, kahit saan pa. Every time na tinatanong sa akin anong meaning ng Gold or ano, ang hirap niya i-shoot sa isang genre or like isang context, isang topic. Kasi, ako mismo, men, minsan hindi ko din siya ma-shoot. Kung baga, bro, maliit siya na bata eh. Hinayaan ko lang siya mag-explore. Like, si Gold, ano siya, state of mind, attitude, community, people, headspace, like, paano magaling sabihin. Also, isa sa mga reason bakit Gold, man, magkukumpara ko siya sa tao, man, yung Gold kasi yun siya, diba? Like, genuine and natural. Yung mga tao sa eksena, nakunasan ako eh. Which is yung, like, underground. Sila yung mga Gold ko, like, sila yung mga genuine people para sa akin eh. Honest ang sarili, ginagawa and rare to find. Just like Gold, parang kapatid mo siyang mukhain, mo siyang i-dig down. Hindi siya present sa surface. Ito yung mga undiscovered gems ngayon, bro, na unti-unting nakukuhay ng mga archaeologists. And darating sa point na nilinya kami sa surface, pero yung roots and branches align pa rin dun sa what meron. Nag-start siya sa personal eh. Si Gold, like, as platform na lalabasan mo ng mga creative some shit. Kasi eventually, parang may mga tao na nakakakita ng value nun. And they want yung design, yung creative process dun sa brands nila. So, ngayon, man, yung brands na under Gold World Graphics, parang around 85 plus brands, bro. Unang-una, bread and butter game designing. Doon ako nabubuhay. Doon ko inuwa yung funds na pang support sa personal things ko. No? So, sobrang thankful ako sa mga brands na nagtutiwala may pagtrabaho sa akin. No? And may upcoming collaboration kami sa isa sa mga top dogs, big dogs ng clothing industry ngayon sa Pinas. Papalabas na yung suit. Sobrang daming factor, bro, na nagpagtrabaho ako sa ibang brands. Yung una yung manner, yung business side ng mga bagay-bagay. Communication, bro. So, chat pa lang eh. Baga yung headspace mo pag nakipag-usap ka sa kliyente, pag nakipag-usap ka sa tropa mo, magkaiba yun. Yung mga words and terms na gagamitin mo, like terms and conditions and everything, nandun lahat yun, man. So, unang-una, communication, manners. Pangalawa, yun sa design, 100% yung binibigay ko doon, bro. Every goddamn time, bro. 100%. Pero,
pag sa gold, naka 200 na ako, man. Kasi stereotype na sa amin yung 100 eh. Meron kami sa studio 200. Binibigay ko yung like feeling ko overly satisfied yung kliyente na trabaho. Pero for me, yun 100 yun. Pero pag nandito ako sa mundo ko na pwede ko gawin lahat, walang revision, walang kahit ano. Kaya 200 kasi parang walang limit eh. Parang nakataas yung peak eh. So, yung difference niya, controlled and contained and composed yung sa mga brands, other brands. Wild, free flow, and cohesive naman pag sa gold. Pero meron siyang thin line similarities like yung art style bro. Usually, halos lahat ng 80, yung 80 na yun, man. Gusto nilang design na magaling sa akin is yung signature art style na ginagawa ko sa gold. Kung may a-announce mo nga na puro official collaboration yun, may putang dami. Pero parang mas gusto ko lang na wala. Meron kayo ng design ko, ayos yun. For sure, iba impact yan sa brand nyo and thankful ako na magtiwala kayo sa akin na gawin ko sa brand nyo yung ginagawa ko. Parang dalawang kwarto yun bro eh. Professional tsaka artist bro. Pagpapasok ako sa artist room which is a gold, sobrang dami possibilities since wala kang limit, restriction na kung ano yung dapat at hindi dapat. So yeah, feeling ko doon ko siya na-inspire. Nangyayari siya sa super organic na way, man. Ito yung hindi nakikita ng mga tao sa internet bro. Yung marketing side ng mga bagay-bagay, man. Intentional, most of them. Marketing, yun yung target mo mga trabaho, paano mo i-promote yung ship mo, saan ka lalabas. Malaking factors yung mga yun para ma-build up mo, ano yung binibuild up mo kasi impressions pare. Power of word of mouth, man. Malaking bagay yung word of mouth sa business yun. Need mo laging na 100% sa trabaho. Ganyan. Pag yung trabaho mo pangit, ikikwento ka ng mga yun sa kapwa nila business brands or kapwa nila creative na may magkakapagawa nito. Hindi naman yung gawa sa kayo pangit ito. Kaya pangit makipag-negotiate. Pero men, pag yung gawa mo, like maayos, good, quality, precise, premium, para yung word of mouth lang sa mga kapwa nila business owner. Men, okay to. Recommend ko sa'yo itong artist na to. Men, okay to. Or kasi may expected. Hindi lang sa akin ha. I speak generally po sa mga designers or artists na like may mga tawiran or trabaho. Una, magandang trabaho. Pangalawa, word of mouth. Pangatlo, connection. Like, minsan, na-realize ko recently bro na yung opportunity hindi siya knockers. So, hindi siya laging kumakatok na yun. Minsan, ang chef, formulate like, gagawa ka ng parang anong magic spell mo. Like, gagawa ka ng matinding impact shot para unlock na yung certain opportunities na gusto mo ma-hit. So, minsan, darating siya na umusa, minsan na-unlock siya. So, most of the time, yung opportunities na lumalapit sa amin or sa akin is by natural selection lang. Pero yung iba doon, tinatpak ko talaga ng trabaho. Inaantra ko. Kaya ako binibuild up kung mga ganitong bagay na ginagawa namin ngayon. Para makatrabaho yung mga ganito, mga ganyan. Big brands, big dogs, and eventually go international. Kasi sa baba punta pa. Sa baba punta to bro, parang sobrang laki ng mundo pa. And yun na yung super mainstream. Pag tumagos ka na doon, sipin mo yun. So far, medyo kalmado pa kayo mga medyo gamay mo na yung galawan dito eh. Pero excited ako makatrabaho ng mga super layo sa ginagawa ko. Yung headspace, yung mentality, yung business language and everything. Yung mabibigla ka talaga yung culture siya pang namin. Business words sa Japan. Hindi na siya tungkol parang nasa pinaka-bottom na part na lang yung creative. Ang main topic niya doon is yung business yun. So, gusto ko maka-encounter ng mga people. Nakaka-encounter naman pa isa-isa, pero sobrang fascinating ng world na yun, man. Yung tawiran ng art tsaka business.
Kasi yung art is parang emotional and passion. Yung business is mind and being precise and being professional eh. So pag na-adapt mo yun parehas sa parang pag nakuha mo yung dalawang card na yun, bro, di ba? Anong kaya mo gawin? Hard work pare. Kasi hindi ka naman makikita ng mga tao sa certain level or certain space or certain surface kung like hindi mo pinupulak yung sarili mo, hindi ka pinupulak. Hindi mo sinasadya na makita ka rin. So, show mo rin yung sarili mo and labas ko rin ng birthday. Pakita mo kasi yung mga beam shit.